The filing of House bills and resolutions officially began at noon today, marking the start of the 20th Congress. And for latest, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, okay, ano-ano ba ang mga tinalakay dyan ng mga bills so far at ano pa ang mga dapat asahan? Well, Lord, yun nga, gaya na nasabi mo kanina, nagsimula ng magsumite ng mga House bills and resolutions ang ilang mga kongresista dito sa House of Representatives. At kanina nga, nakuha rin natin ang panayam ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. At ang gusto niya nga bigyang focus ngayon ay patungkol daw sa edukasyon. Layunin niya makapagbigay ng 1,000 pesos allowance para sa lahat ng estudyante, both public and private schools at sa lahat ng antas para nga daw magkaroon ng visa yung pagpasok ng mga estudyante. Kanina rin natanong natin siya patungkol sa kanyang stand tungkol sa impeachment dahil nga ang kanyang nanay na si Loren Legarda ay isang senator judge. Pero sabi niya deliberately wala daw siyang desisyon dyan at kinakailangan niya pa ng impormasyon para nga mas makapagbigay pa ng kanyang opinion. Pero so far, wala daw siyang masasabi tungkol sa impeachment. Singular daw yung kanyang focus ngayon, lalo na sa education. Pero kanina, Lord, naging mainit-init din yung naging usapan at yung paghahain ng files para sa higher wages sa mga barangay health workers, pati na rin sa mga public health workers dito sa Batasan. No? Kanina nakausap natin ang Kabataan Party List, Attorney Rene Co, at yun nga ang gusto niya ay itaas ang sahod at babaan ang presyo ng mga bilihin. At yan din, kaugnay ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin. House Bill number 1, Lord, tinalakay ngayon sa press conference kasama si Attorney Princess Abante. Yun ang sinumite ni Speaker Martin Romualdez para nga mapababa pa ang presyo ng bigas dahil yan daw magiging focus niya ngayon sa Kamara na mabigyan ng focus nga itong rice industry, pati na rin yung mga consumers ng ating bansa patungkol sa kanin, Lord. Oo. Amy, may binanggit patungkol sa impeachment, ang walang kamatayang impeachment, ang back and forth, ang sagutan ng mga spokespersons. Well, so far, aabangan daw nila kung ano nga pang mangyayari sa 20th Congress. Pero inassure naman ni Attorney Princess Abante na susunod lang sa kanilang tungkulin at susunod nga daw sa utos ng impeachment court ang 20th Congress. So magiging tuloy-tuloy pa rin ang usapin at kung babalikan lang din natin nung Friday na ibigay na nga yung reply sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte at hihintayin na nga lang din natin kung ano pa yung magiging desisyon ng impeachment court patungkol dito, pero inaasahan nga daw ng House of Representatives, lalo na ng House Prosecution Panel, na magkaroon ng pre-trial patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil nila mas magiging convenient daw, lalo na kasi kapag impeachment trial na, isa-isahin yung pieces of evidence na merong inilatag dun sa articles of impeachment. So, mas okay daw na magkaroon ng pre-trial para nga daw mas magiging efficient sa oras pati na rin sa matatalakay na issue ni Vice President Sara Duterte, Lord. Any info, si Attorney Lorna Capunan daw is joining as private prosecutor of the House. Wala pa tayong confirmation dyan, Lord, pero ang sigurado dito, sasama daw sa House Prosecution Panel, si Attorney Chel Jokno, pati na rin si Attorney Laila De Lima. So yun yung mga abangan natin dahil nga may dalawa din na hindi pinalad sa House Prosecution Panel ng 19th Congress na magtuloy ng kanilang posisyon dito sa 20th Congress. So yun pa yung mga abangan nating development, lalo na ngayon nga na nag-transfer na yung 19th Congress to 20th Congress at patuloy pa nga rin yung nagiging kaso ng impeachment dito, Lord. Alright, maraming salamat ang ating mobile journal. Nagulat from Congress, Amy Atienza.